Ako ang maghahawak. Akin na! Buksan mo na. Arkam, Akdam, Arsikam. Ha! Kaibigan dyan! Lumabas ka na po! Lumabas ka na sa buting yan! Kaibigan dyan! Sige po, lumabas ka na! Salamat po, kaibigan! At lumabas ka na po at nakalaya ka na sa bote. Dahil sa sumpalan mong kukulam na ito. Mga tol, ako po si Beams Ghost TV. Maraming salamat po sa lahat ng kumapit at nagtiwala dahil sa wakas po ay nakalaya na po ang ating pong kaibigan sa pagkakakulong sa bote na kagagawan po ng mangkukulam at ng duwending itim dahil po nilagyan nila yun ng sumpa. At ngayon po mga tol ay pinagpalit po ako ng damit ni kaibigan dyan para po makapagpalit daw po ako dahil napakarami daw pong tama ng orasyon ng damit ko at nakapagpalit na rin po tayo. At ngayon po mga tol, no, habang nagpapahinga po kanina si kaibigan dyan, ang sabi niya po sa akin ay bumalik daw po ako agad para makausap ko daw po siya at marami daw po siyang sasabihin sa akin. Yun po ang sabi niya. Kaya ngayon mga tol, no, nandito na po tayo, hindi na po natin patatagalin ang video ito. Tara na po. Mga tol, nandito na po tayo at kakausapin po natin ang ating kaibigan na duwende. At pasensya na nga po pala kayo kung may maririnig po kayong mga ingay dahil nasa baba po tayo ng karsadang ito at nandito po tayo sa taas ng bundok. Kaibigan ko pong dyan, nakapagpahinga na po ba kayo ng maayos? So ayan po mga tol, ang sabi po ng ating pong kaibigan na duwending si kaibigan dyan ay medyo nakakabawi naman na daw po siya ng lakas. Yun po ang sabi niya. Salamat naman po kaibigan dyan at medyo nakakabawi ka na po ng lakas sa pagkakakulong po sa boting ito at ng kagagawan po ng mangkukulam na ito. Pasensya na po kayo kaibigan dyan kung medyo talagang napahirapan ko po ang mangkukulam na ito at hindi ko naman po din ginusto yon dahil gusto ko lang naman po ay makalaya kayo sa boting ito. Salamat po kaibigan dyan. Ayan po mga tol, ang sabi po sa atin ni kaibigan dyan ay maraming salamat daw po at hindi niya daw po inaasahan na handa daw po pala akong itaya ang aking buhay para lamang sa pagkakaibigan namin. Yun po ang sabi niya. Oo naman po kaibigan dyan, handa ko pong itaya ang aking buhay para sa pagkakaibigan po natin. Dahil napakarami na po natin pinagsamahan at pinagdaanan at tunay ka pong kaibigan at kailanman po ay hindi mo po ako iniwan kaibigan ko pong duwende. So ayan po mga tol, ang sabi po ni kaibigan dyan ay sobra daw po ang mga nagawa ko na pagtulong po para sa kanya. Yun po ang sabi niya. Tumahimik ka dyan, nag-uusap kami ng kaibigan kong duwende. Baka gusto mo pang madarang sa apoy ngayon. Pinagtatawanan mo pa kami ng kaibigan ko. Kaibigan dyan, hindi ko na lamang po ito papansinin. Alam ko po kaibigan dyan na sobrang tindi po ng pinagdaanan mo sa boting ito at sobrang hirap po ng pinagdaanan mo at sabi mo nga po ay sobrang nahirapan ka po sa boting ito. Yun po ay kinalulungkot ko at hindi ko po ginusto na magtagal ka sa boting ito pero sadya pong napakalakas at ayaw po umamin na mangkukulam na to. Kaya po nagtagal po kayo dyan sa boting yan kaibigan ko pong duwende. So ayan po mga tol, ang sabi po ni kaibigan dyan na kaibigan po natin na duwende ay naunahan daw po siya ng sumpa ng duwending itim at ng mangkukulam na ito kaya daw po siya naikulong sa boting ito at hindi na daw po niya nagamit pa ang kanyang kapangyarihan dahil daw po ang black magic na ito ay meron pong sumpa. Yun po ang sabi niya. Ayan po mga tol, ang sabi po ni kaibigan dyan na kaibigan po natin na duwende. Tumahimik ka dyan! Dahil daw po sa pagkawala niya sa bote ay bibigyan daw po niya ako ng 3 kahilingan. Yun po ang sabi niya. Pero para saan po kaibigan duwende ang 3 kahilingan pong ito? Ang sabi po niya mga tol ay bilang gantimpala daw po sa pagtulong ko sa kanya upang makawala sa boting ito. Ganun po ba kaibigan? Pero hindi ko po matatanggap. At alam mo naman po na never po akong himiling sa iyo ng kahit anong bagay. Ang sabi po mga tol ni kaibigan dyan natin
ay tanggapin ko daw po ang kahilingan na ito dahil ito daw po ay kusa niyang pinagkakaloob sa akin ang mga hihilingin ko. Yun po ang sabi niya. Pero kaibigan, kung sakali po ba natatanggapin ko po ito, wala po ba itong magiging masamang epekto sa akin? Ang sabi po ni kaibigan dyan mga tol ay alam naman daw po niya na hindi daw po ako yung taong mapang-abuso at mapanamantala. Ang magiging epekto daw po nito ay magiging maganda at yun daw po ay kung ano ang hihilingin ko. Yun daw po ang matutupad, yun po ang sabi niya. Sige po kaibigan dyan, tatanggapin ko po ang kahilingan na ito. Ang sabi po niya mga tol ay oo daw po. Kaibigan dyan, ngayon po ay hindi man po kita nakikita, pero alam ko naman po na ikaw ay aking nasa harapan at naririnig ko po ang iyong mga sinasabi at iyong boses. Kailan ko po ba pwedeng gamitin ang kahilingan na ito kaibigan? Ang sabi po ni kaibigan dyan na kaibigan po natin Duwende mga tol ay pwede ko na daw pong umpisahan ang kahilingan na ito. Kaibigan, simple lang naman po ang aking kahilingan. Ang unang kahilingan ko po ay hindi po para sa akin, kundi po para sa atin mga viewers, lalo na po ang walang sawa na sumusuporta po at nagmamahal po sa atin at lalo na po sa inyo. Gusto ko po sana na magkaroon po sila ng mga swerte sa buhay, na magagandang mga mangyayari sa buhay nila na swerte. Yun po ang una kong kahilingan. At syempre po kaibigan kong Duwende ay isasama ko na rin po ang atin pong mga bashers o aking pong mga bashers kaibigan Duwende na walang sawa na nag-aabang po sa aking pong YouTube channel at walang sawa na nanglalait po sa akin para lamang po ako ay bumagsak kaibigan dyan. Sana po ay kasama rin po sila na mabigyan po ng swerte sa buhay. Ang sabi po mga tol ni kaibigan dyan ay napakabuti daw po talaga ng aking hangarin. Dahil kahit daw po ginagawa na po ako ng hindi tama ng kapwa ko o ng ibang tao, ay hinihila ko pa din daw po sila papunta sa itaas, hindi po pababa. Yun po ang sabi niya. Opo kaibigan dyan, dahil yun naman din po ang gusto mo, di ba? Ang sabi po mga tol ni kaibigan dyan ay tama daw po na napakalinis daw po ng aking hangarin at ng aking puso. Yun po ang sabi niya. Kaya daw po, ang kahilingan daw pong ito ay matutupad, yun po ang sabi niya. Sige po, kaibigan ko pong dyan, maraming salamat po. Ang sabi niya po mga tol, ay kailan ko daw po ba hihilingin ang pangalawang kahilingan? Dahil ang pangunang kahilingan po ay ginawa na daw po niya, yun po ang sabi niya. Kaibigan kong Duwende, maraming salamat po at tinupad mo po ang unang kahilingan. At sana po ay maramdaman agad ng mga sumusuporta sa atin at ng mga basher natin ang kahilingan kong ito na umepekto po agad sa kanila ito sa buhay nila. Ang sabi po ni kaibigan dyan mga tol ay oo naman daw po. Kaibigan dyan, ang pangalawa ko pong kahilingan ay iisipin ko pa po muna kung ano po ang pangalawa kong kahilingan. Ang sabi po ni kaibigan dyan mga tol ay okay lang daw po kung isipin ko muna. Ano naman daw po ang pangatlo, yun po ang sabi niya. Yung pangatlo po siguro kaibigan dyan ay iisipin ko pa rin po kung ano po ang maganda kong hihilingin para po hindi ito masayang. Maraming salamat po kaibigan dyan. Ang sabi po ni kaibigan dyan ay wala daw pong problema. Basta daw po na gagamitin ko na ang kahilingan ito ay sabihin ko lamang daw po sa kanya. Yun po ang sabi niya. Maraming salamat po kaibigan ko pong Duwende. Hindi naman po sa naghahangad ako ng kahit anong bagay. At hindi ko naman po yung kailangan, lalo na po ang yaman na pinagkakaloob mo sa akin na kayamanan. Kaya nga po hindi ko po sa iyo gaanong binabanggit yon dahil hindi naman po mahalaga sa akin yon. Ang mahalaga po sa akin ay yung pagkakaibigan po natin, kaibigan ko pong Duwende. Oo nga po pala kaibigan ko pong Duwende. Di po ba ay pinahirapan kayo na mangkukulam na ito kasama ang kaibigan niyang Duwendeng Itim at kinulong kayo dito sa bote? Ano po ba ang gusto mong mangyari sa kanya o bilang ganti po sa pagkakakulong sa kanya?
Ang sabi po mga tol ni kaibigan dyan, ay wala daw po siyang igaganting masama sa mangkukulam na ito. Yun po ang sabi niya. Bakit po kaibigan? Gusto niyo po ba ay wakasan ko na po ito ng buhay, kaibigan ko pong dyan, nang hindi na po mamerwisyo ng ibang tao? Dahil sabi nga po nito ay 10 na daw po ang kanyang napatay. At ang mga kinulam po nito na nakatusok pa po ang karayom po o alambre sa manika ay natanggal ko na po yung kanyang kasalukuyan na pinapahirapan. Maraming salamat po kaibigan dyan. So mga tol, ang sabi po ni kaibigan dyan natin, kung papatayin ko daw po ang mangkukulam na ito, ay wala din daw po kaming pinagkaiba sa ginawa nitong mangkukulam na ito. Huwag daw po namin ilagay sa sarili namin ng mga kamay ang kapalaran o batas para sa mangkukulam na ito. Dahil hindi daw po tama na pumaslang ka ng kapwa mo tao, yun po ang sabi ni kaibigan dyan. Ano po ba na maganda na gawin po dito sa mangkukulam na ito? Ayan po mga tol, ang sabi po ni kaibigan dyan ay gamutin ko daw po ang mangkukulam na ito at tanggalan ko daw po ng kasamaan. Yun po ang sabi niya. Paano ko pong tatanggalan to ng kasamaan kaibigan dyan? Nakuhanan ko na po ito ng manika at bertod po na itim o tinatawag po na black magic para po siya ay lumakas. Ang sabi po mga tol ni kaibigan dyan, ito daw pong mangkukulam na to ay meron daw po sa loob ng katawan na itim na mahika. At yun daw po ay pag nailuwa ng mangkukulam na ito. Kaya po pala kaibigan dyan, may ginagamit po pala itong mangkukulam na to sa kanyang katawan. Kaya po pala na hindi po matanggal-tanggal ang kasamaan ng mangkukulam na ito. So ayan po mga tol, no? Ang sabi po ni kaibigan dyan ay oo daw po. At ito daw po ay magbabago pa pag natanggalan daw po ng kasamaan. Paano naman po kaibigan? May kaibigan po itong duwending itim. Baka po hikayatin na naman po ng duwending itim na gumawa ito ng masama pagka po nagawa na natin yon. Ang sabi po ni kaibigan dyan mga tol ay wag ko na lamang daw pong alalahanin yon. Dahil meron daw po siyang misyon na ipapagawa sa akin. Yun po ang sabi niya. Pero kaibigan dyan, handa po akong tanggapin ang misyon na ito. Pero ito po muna ang uunahin ko, yung mangkukulam na ito para po hindi na po ito makabiktima. Ang sabi po mga tol ni kaibigan dyan ay oo daw po. Unahin ko daw po itong mangkukulam na ito at isunod ko daw po ang misyon na ipapagawa niya. Kaibigan dyan, pwede ko po bang malaman ang misyon po na ipapagawa mo po sa akin? Ganun po ba kaibigan dyan? Ang sabi po mga tol ni kaibigan dyan na lumalaganap na daw po ang mga katulad nito na masasamang tao na meron daw pong tinataglay ng mga black magic at sila daw po ay himihiling daw po sa mga duwending itim ng swerte sa buhay at ginagamit daw po ng mga duwending itim ang mga puting duwende upang gawin daw po na pampaswerte ng mga kagaya nito ng mga mangkukulam. Yun po ang sabi ni kaibigan dyan. Ano po ba ang dapat kong gawin kaibigan dyan? Ang sabi po mga tol ni kaibigan dyan ay panahon na daw po para pahintuin daw po sila sa mga pinagagawa daw po nila na kasamaan. At yun daw po ang aking gagawin. Yun po ang sabi niya. Maraming salamat po kaibigan dyan. Sige po, pagkatapos po natin dito sa mangkukulam na ito ay gagawin ko na po yun. Ang gusto mo pong ipagawa sa akin na misyon. Para ang mga kagaya nyo po na duwending puti ay hindi na po mapahamak at maikulong sa bote ng duwending itim gamit po ang mga black magic na kanila pong tinataglay. Alam ko naman po na kayo po ay mababait kahit na po kayo ay may kapangyarihan ay hindi po kayo gumagawa ng masama sa mga duwending katulad nyo. Hindi po kagaya nila na gumagawa po ng masasama sa mga duwende na kauri din nila. Kagaya nyo po na duwending puti na ginawan po ng duwending itim ng kasamaan at nagawa pa nga po na ikulong po kayo sa bote at nirigalo pa po kayo sa mangkukulam na ito. Kaibigan ko pong dyan, sige po, tinatanggap ko po ang misyon pong ito.